tayo mag-isa, ready po ba mag-release kayo mag-blessing sa bawat isa? Ate Divine. Bless po. Bless po. God is good. All the time. Hallelujah, Lord God, hallelujah. We worship you and glorify your name. Awesome God, Almighty God, Prince of Peace, Lord God, Shalom, Lord, hallelujah. Father God, we bless you for this morning. Lord God, hallelujah, Lord God. Bless mo, Lord God, ang gagawin at siyang gagawin ko. Bakit mo ba ang sinunupan ng bawat sa isip, sa salita, sa gawa, sinasyaman mo, Lord, alam mo, Lord, na nag-iisip mo ang isip sa katsambang, nalayin mo, Lord, Lord, na Lord, na tinatawag namin ng banal ng Espiritu sa aming kalangina, Lord, hallelujah, dalangin po namin, Lord, si God, hallelujah, banal ng salita na aming pagpupulayan sa amin ito, Lord, dalangin po namin, Lord God, na magbigay man sa aming puso, ang nasalitang ikaw ay pastor na tayo, dalangin po namin, Lord God, hallelujah, dalangin po namin, Lord God, na sa araw ito, Lord, sa pamo, dalangin po Espiritu, ang manunod ay ika sa umpisa, ika sa matapos, pray, Lord God, na hallelujah, Lord, dalangin po namin ang aming mga kapatid na wala pa, we pray, Lord God, na pinagaling mo ang kanilang mga talinapang sa lugar na ito, at dalangin po namin, Lord, ang aming pag-aawitan, Lord God, ang aming pag-utos, dalangin po namin, Lord God, na sa pag-aawit ng malamang, Lord, mabana, Lord God, ang malamang sa aming pag-aawitan. Salamat, Lord God, sa gagawin mo sa araw nito, in Jesus' name, Amen. Nadako po tayo sa patotoo. Sino po ang nagpala? Ang ano talaga, kapag ito'y sumanod dito, grabe naman si Lord, diba? Kapag ito'y tumayo dito, blessing na yun. Dahil yung mga tao ayaw tumayo dito eh. Diba? Nagpapasalamat po ako sa Lord sa blessing sa umaga, sa blessing, salamat sa kalakasan na Lord na tinatamasa ko. Despite na Lord na mabata si tatay. Mabata si tatay. 72. Nice. Nakakapigil pa. Nakakapigil pa. Wala pa yan. Grabe naman ang pagkilos ng Lord. Kasi kasi mabuhay pa po yung Lord. Gandang nasa po. Minsan kasi kung nakakapunin sa araw. Wala po. Mga bata ka ata. Yung nagpapabata dyan. Nagpapasalamat mo na sa edad ko na halos pas na sa Kalibaryo, Pasak sila. tinawag ng Lord na magbubuhay. Kasi maraming po mga tao na bata pa lang ayaw pa mag-ibig sa Lord. Hihintayin pa nila na ubod-ubod sila. Hindi ka mag-ibig ko. Ako nang tinawag ng Lord, dahil na po ako. Pero salamat sa Lord.
na ako, hindi pa rin ang Panginoon ko. Ganun po. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa kalakasan, blessing, nakarating na hinihintay namin, hinihintay ng church para sa church ang blessing na yun. Alam namin darating na. Hindi namin inaapura, pero hinabagasin namin. po. Ganun po. At alam namin Lord na pagkakaloon ng Lord ang blessing na yun. Hindi matatapos ang taon nito, napapasa sa atin ang blessing na yun. Ganun po. Salamat sa Lord. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. Sino pa po? Sige, gusto ko lamang pong ibalik ang papuri pasasalamat sa Diyos. Amen. Ako po ay maraming namamangha sa Panginoon. Sobrang, alam mo yung na-overwhelm ako, namamangha ako sa ginagawa ng Diyos. Natutuo po yung kanyang salita. Sabi ng Panginoon, seek me first and all shall be added unto us. Alam niyo po, gusto ko lamang pong ibalik ang papuri sa ating Panginoon sa, meron po kami isang munting paupahan po sa lugar po ng Pasig at marami na pong mga inilagay ang Lord doon na mga katiwala. Sometimes po ay ano tawag dito na natutukas kami. Nang dahil sa pagtitiwala po, marami pong mga tao ang gumagawa po doon na hindi honest sa paggawa po sa bahay, pagbigay ng mga bagay-bagay patungkol po sa paggagawa ng bahay. At alam niyo po, lahat yon ay pinasa Diyos ko. At sa bawat mga nagtatrabaho na hindi po maganda yung ginagawa po sa amin, alam niyo po kung ano po yung kanilang buhay. Yung iba namatay na po, yung iba po nasa kulungan. Yes, that's true. Yung iba po ay nasa kulungan. Yung iba, because hindi naman doon, pero yung mga old life po nila, yung buhay nila, ay napapahamak po sila. At ito lamang po, yung huli, before yung aking kumare po, ay lumipat po sila, si ate ko, lumipat po sila, si Mildred. Sila po yung matagal na kasi doon at sa kanila po ibinigay yung pamamahala bilang caretaker. Lumipat po sila sa bahay, sa ibang bahay po, nasabit po nila kanila. Pero kung iisipin ko, i-evaluate ko yung pandurugas na po sa mga collection, grabe po. Pero sabi ko, Lord, let your will be done. At sabi mo naman, touch not the anointed one. So, hindi ako nagsalita, umalis po sila, nagkalis ako ng blessing. Alam niyo po, after 2 to 3 months, bumalik po sila doon sa lugar po namin at nangupahan ulit. Bakit? Tinanong ko po, curious lang ako kasi pinagmamalaki niya yan eh. May sarili na po kaming bahay. Oh, that's good, kasi yun naman ang panalangin ko. At alam mo, te, sabi niya, nag-away kami nung hipag ko. At yung bahay na kasi yun ay parang hati sila na binabayaran, hindi sila nagkaayusan, parang yung relationship nila ay nag-away sila, may misunderstanding sila, bumalik po sila doon sa area na yon. At alam niyo po yung buhay niya, yung asawa niya ay na-disgrasya. At siya lang rin po ang breadwinner sa family nila. At nagpapagaling. Alam niyo po kung magkano yung nagastos nila dun sa pag-hospital ng husband ko. So, pinagtagni-tagni ko yun. Sabi ko, Lord, grabe ka. Sobra yung protection mo sa lingkod mo. At naniniwala ako, sabi ng Panginoon, touch not the anointed one. Tama po ba? So, alam niyo po, ngayon po, yung humahawak po sa paupahan, maliit lang naman po, hindi po grabe kalakihan to. Maliit lang. At alam niyo po, nawala na yung stressful ko sa pagpapagawa dahil yung binigay sa akin ng Lord ngayon, Christian po.
nakakilala sa Panginoon at nakita ko yung growthness ng pagpapagawa niya na from yung mga collection ko, pinapagawa niya yung mga ibang kailangan i-maintenance doon. At alam niyo, namamangha ako sa Panginoon kasi ang dami niya ng accomplishment na hindi ako gumagalaw, hindi po ako nai-express. Alam niyo, ganyan po kabuti ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, seek me first, and all shall be added unto you. So sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. May nagtatrabaho na hindi ako gumagalaw. May nag-aayos sa source of income ko na hindi ako nagpapakahirap. Alam mo yun? Sobra yung sobra yung favor ng Panginoon. So yan po yung encourage ko po sa ating lahat na wag po tayong magsentro sa mga bagay-bagay sa buhay na ito. I-practice po natin yung mga promises ng Panginoon. Tama po ba? I-practice natin at i-claim natin na tayo po ay head, not a tail. Tayo po ay boss, dahil boss ang ating pinaglilingkuran, manager. Tayo ay manager dahil meron po tayong boss. Hindi tayo kailanman mahihirapan to find. Alam mo yung pangangailangan natin sa buhay because God is a God of everything. Amen po ba? So, salamat sa Panginoon at muli po pong ibinabalik ang papuri sa Kanya. Salamat sa buhay ng Pastor Robert. Sa buhay ng pag-ibig kasi, ang isang ng palataya, nakakilala ko ito, kapag ginawa ng Diyos, hindi magandang kapag sa Diyos mo na lang. At maya-amazing ka naman sa kanya mo. Grabe, di ba? Ma-amazing ka. Makikita mo lang yung tumutulos na ibang tao para sa iyo. Amen po? Hindi mo pa po. Wala na. Hindi pa tawagin ko na si Sister Stella. Yes. Tawagin po natin ang worship team. Bakit kayo dito mainit dyan sa likod? Asan sila? Ate Jess? Praise God. Umat. Good morning. Good morning! Good morning. Good morning, Ma. Good morning! Si family driver! Grabe, family driver! Okay? Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Mga napuyat ang mga tao. Hallelujah. So sa umagang ito, sabi niya sa kanyang salita sa Psalm 100 verse 4 sa wikang Tagalog, sabi niya dito sa kanyang salita, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng taong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y masalamatan. Amen po ba? Lahat tayo dito ngayon ay handa na magpuri sa Panginoon. Amen! Sabi niya, pumasok sa kanyang templo at siya'y pasalamatan. Kaya sa umagang ito, pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay. Amen po ba? Yung tayo'y hinango niya mula sa karumihan, pasasalamatan natin siya sapagkat siya ang nagtubos sa atin. Amen? Hindi po biro ang ginawa ng Diyos upang tayo'y maligtas. Priceless po yan. So, pasalamatan mo ang Diyos sa buhay mo sapagkat isa ka sa dinami-dami ng tao. Isa ka sa linawag ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Can I hear a shout of praise to God? Hallelujah. Salamat Panginoon. Salamat o Diyos. Hallelujah. Purihin ka Panginoon. Sa lahat po tayo, malaya tayong sumamba sa Diyos ngayong umaga. Pwede mong igalaw-galaw yung katawan na yan. Total, galaw yan. Hindi naman tayo magkakadikit. Amen. Yung todo-todong magpupuri sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah.
Hindi man kami karapat-dapat na mahalin, Panginoon. Hindi dapat kami karapat-dapat na mabigyan, O Diyos, ang pribilegyo na mabuhay sa mundong ito. Because we are under sin. But because of your love, but because of your great love, your unconditional love, Lord God, patuloy namin itong nararanasan. Patuloy namin itong ine-enjoy sa buhay na ito. Kaya naman, Lord, kami po ay nagpapasalamat from the bottom of our heart. The love na patuloy po namin na-enjoy na ito. The love, Lord, na patuloy niyang ibinibigay ang ngiti sa aming mga labi, Panginoon. Para ikaw ay pagtikuran, sampahin, at dakilain, Panginoon. Ama, salamat sa pribilegyo, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. Hindi man kami karapat-dapat, hindi man kami pumapasa sa iyong pamantayan, ibinababa mo ang pamantayan na yan para kami ay makaamin. Para kami, Panginoon, ay makita mo, Panginoon. Kaya naman, Lord, kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa walang sawang pag-ibig mo. Salamat sa walang sawang pag-ibig mo, Panginoon. Maraming pong salamat. Salamat, Lord. Kulang ang salitang salamat. Kulang ang salitang salamat. Patuloy ko po, Panginoon, binibigay ang gawain mo sa umagang ito. Patuloy mo pong kami samahan, kausapin, karemahin, Panginoon, sa mga salita ko sa umagang ito. Gamitin mo lamang po ako anugrah ng iyong mga salita. Hindi ako karapat-dapat. Ngunit salamat sa pribilegyo na patuloy mong ipinagkakatiwala sa amin, Panginoon. Ama, Holy Spirit, ikaw ang aming teacher. Iparating mo sa amin ang mensahe niyo, Panginoon. Kapag sa ganon, magamit namin ito sa aming buhay, sa araw-araw ng mga pagsubok, araw-araw na hardship ng buhay, Panginoon. Meron kaming gagamitin to combat every trial, every sickness and diseases sa pangalan ni Jesus of Nazareth. Lord, prepare our hearts, prepare our minds, prepare our spiritual ears for your words, Panginoon. Lord, samahan mo kami. At ito po ang aming sawang dalangin sa pangalan ni Jesus. Praise God. Sige po, pwede na po tayo makaupo sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. At kumusta po kayo? Buti po. Amen. Praise the Lord. So, welcome sa ating gawain po ng every Sunday. Okay po, sino po rito yung may mga Bible? Wala na po. May mga apps sa kanilang mga cellphones. Can you please open sa Book of Luke, chapter 5, verse 1 to 10. Sige po, atin pong tatalakayin sa umagang ito ay pinamagatan ko pong The Calling of the Disciples. Sige po, pwede po ba tayo umupo at ating pong basahin ang banal na salita ng Panginoon. Sige po, sabi niya po rito, ano po ba tayo? Okay, sabi niya po rito, now, start. Tinalitan na. Pero ganun
pa rin, sorry. Okay, so kasi kaninang umaga nag-hinilay ako. So, pinapapalitan ko. Ang title ko is The Calling of the Disciple. Okay, but ganun pa rin siguro yung, may mga ibang changes po. But anyway, sige po, tayo po ay tatayo. Sabi niya doon, one day, as Jesus was standing by the lake of the Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats left whereby the fishermen who were washing their nets. Verse 3, he got into one of the boats, the one belongs to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Next, please. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the nets for catch. Verse 5. Hanggang 10 po yan. Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners into the other boat to come and help them. And they come and filled both so full that they began to sink. Verse 7. Okay. When Simon Peter saw this, okay, next slide please. Verse 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' feet and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. For he had all his companions were astonished at the catch of the fish they had taken. Verse 10. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. Amen. Lord, salamat Panginoon sa pagbabasa ng iyong mga salita. Patuloy po kami nagpapakumbaba, ipaalala nyo at ipaunawa nyo ang mensahe ito, Panginoon. Holy Spirit, malaya kang kumilos, malaya kang gumalaw sa bawat isa po sa amin, Ama. Salamat po at ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! So ating pag-uusapan po sa umagang ito is the calling of the disciple. So, ang author po ng Book of Luke ay walang iba kundi si Luke itself. Okay, sino po itong si Luke? Luke is one of the evangelists of Jesus Christ. Evangelista po siya. So, ang madalas na companion niya or kasama niya to evangelize people out there ay walang iba kundi si Apostle Paul. Okay? So, ang konteksto po nito, sabi niya rito, ang unang tawag ni Jesus sa mga tiyak na disipulo at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba para sa kanyang mga tagasunod. Amen po ba? Meron po ba tayong pagpapakumbaba? Amen. So, nakikirapan dito. Okay. So, ang ating pag-uusapan ay meron lamang pong 4 division. Okay? Ano yon? The need, ang pangangailangan. Or the number 2, the character of Peter. Number 3, the reward of obedience. And number 4, the calling of the disciple. Amen? So, kinuha ko po kung anong ibig sabihin doon ng calling. Ano ba ang kahulugan ng calling? Ang sabi niya po rito sa synonyms ay mission, call, or summons. Okay, or sa Tagalog ay pagtawag. Okay. So, ang first division po natin, or lesson na tatalakayin po is the need. Kung mapapansin niyo po ang verse 1, sabi niya doon, can you please ilagay mo nga sa verse 1. Sabi niya doon, one day,
Jesus was standing by the lake of Gennesaret. The people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at water's edge 2 boats left there by the fishermen who were watching their net. Okay. Kung mapapansin nyo at na-observe nyo dito sa verse 1 and 2, nagkaroon po doon ng ng crowd, ng mga tao, nagsisiksikan sila. Imagine niyo. Nung nakita si Jesus, marami pong tao ang nagpuunahan, tumatakbo sa lugar ng Gennesaret. Amen. Ang Gennesaret po ay napalibutan tong lugar na ito ng ilog. Okay? At pag nangangaral si Jesus, ang lagi niyang pwesto po ay sa field. Okay, sa field po. At dito sa scene na ito, okay, habang tumatakbo po ang mga tao ay nagsisiksikan siya na lumapit sila sa Panginoong Jesus. Alam niyo yung artista, na-imagine niyo po, sino po ba rito yung nakipagsiksikan pag meron po siya mga idol na gustong makita? Ako dati. Okay, before ako din. Pag sinabing Gary Valenciano, bahala na kumain o hindi. Di ba nagsisiksikan? Ganun po si Jesus at that time nung nakita nila andyan si Jesus. Nagsisiksikan ito at ang Jesus naman, ang ating Panginoon ay umaatras ng umaatras. Hanggang siguro, just sake for arguments lang ha, kasi wala naman dyan. Siguro, nung time na yun, sa kaaatras niya ay nahulog yung isang paa niya sa tubig. Tama ba ba? At doon po nag-withdraw, umalis po siya sa umpukan ng mga tao. Okay. Sabi niya rito, yun po ang setting. Ano pa? Dito ay makita mo yung crowd. Yung maraming tao, multitude of people na nakasurround sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? At dito po, nakita ni Jesus na napakaraming tao. Napakaraming tao. Hindi niya lubos maisip kung paano siya magturo. Kasi unang-una, wala namang pulpito na ganito. Pangalawa, wala namang mic para marinig hanggang doon kung saan man naroon ang mga tao. So at that time, nakagawa siya kaagad ng paraan. Nakita niya ngayon ang 2 bangka na malapit sa kanya. Siguro sabi niya sa isip niya, paano ko kaya ma-cater ang ganitong karaming tao? At yung crowd na yon, meron pong 3 klase ng tao na nandun. Ang unang klase ay yung mga naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Pangalawang klase, yung andon, maaaring sila po ay nag-a-after lamang sa ibibigay ng Panginoon sa kanila. Sakit karamdamang gusto nilang maranasan yung kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Pangatlo ay yung mga nagmamarites. Tawa kayo Sounds familiar? Amen. Dahil hanggang ngayon, nangyayari yan. Tama po ba? Mga usi sila. Tingnan nga natin yung Jesus na sinasabi nila, sige nga. Tingnan nga natin kung totoong nagpapagaling nga. Mga ganun lang sila. So, merong 3 klase ng crowd, ng tao andun. At dito, nakita ng Panginoon ang boat or ang bangka. At doon po, okay, sabi niya dito, when Jesus noticed that they were crowding around him, he withdrew from them. He saw the boat that edge of the water. Nakita niya yung boat na nasa gilid, nakaparada, ano yun? Nakadaong. Tama ba? Nakadaong. Okay. Nakadaong siya, nakapahinga, dahil yung mga driver or yung sumasagwan, tama ba? Yung sumasagwan doon, ay bumaba sila
sa bangka na yon dahil naghugas sila ng mga nets, yung panghuli ng isda. So, ibig sabihin, yung mga taong ito, ang hanap buhay ay mangingisda. So, doon, ay sabi niya rito, the purpose will teach the people from the boat. Yun po yung purpose ng Panginoon. Para makater yung mga taong nandun, para hindi sila umuwi na walang nakuha or walang narinig. So, dito, makikita natin na may pangangailangan. Tama? May pangangailangan. And, ang pangangailangan niya ay makakasama niya para maghasik ng salita sa mga tao. Tama po ba? Kasi kung, for example, just say for arguments, ang tao doon nasa 1,500 or approximate 2,000. Do you think kaya maririnig nila yung boses ng ating Panginoon? Maaaring hindi. Tama po ba? And kung siya ay nakatayo dun sa gilid ng shore na yun, ay makikita kaya siya. Can you imagine? Hindi. Kaya yun po ang ginawa niyang pulpito. Ang bangka, kasi ang mga tao, excuse me, ang mga tao, hindi naman sila magbabasa para lapitan si Jesus. Tama po ba? So, merong distansya. Habang si Jesus ay nandito sa gitna, ang mga tao ay nandyan lang kasi takot silang mabasa. Ang galing, di ba? Ang galing ng wisdom ng Panginoon. At mula doon, nakapaghayag siya ng salita ng Diyos. Okay? Nakapagsalita. Ginawang pulpito ang bangka. At sabi niya doon, number 2, lesson outline natin, the character of Peter. Simon siya noong hindi pa nakakilala sa Panginoon, at Peter siya nung tinawag na siya ng Panginoon. Sabi niya sa verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the net for catch. Simon answered, okay, stop tayo dyan. Sabi niya dito, Jesus want to bless Simon because he had lent him the use of the boat. Kasi nung sumakay si Jesus, sabi niya kay Simon, paki-atras. Okay, sa tubig ang bangka kasi nakadaong eh. Tama po ba? Paki-atras. At si Simon sumunod na walang question na sino ka ba? Ba't mo ba ako inuutusan? Tama. Kasi sabi niya, pwede mo bang i-atras ang bangka mo at sasakay ako? Without any question, sumunod po si Simon. Okay po si Simon doon. He said to Simon, put out into the deep water and let down the net for catch. Okay. But sabi doon, nung natapos po siya nag-preach, gusto niyang i-reward si Simon. Okay, gusto niyang suklian mo nga ang magandang asal ng taong ito kasi without any question, hindi niya ako tinanong kung sino ako, magbabayad pa ako, ano bang gagawin ko sa bangka niya. Ay, sumunod siya. So, Jesus want to bless Simon at that time. Sabi niya po dito, Simon answered, sabi niya dito, verse 4 ulit. Okay, verse 4 ulit tayo. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down the net for a catch. Ito po yung reward dapat ng Panginoon. But, meron pong character si Simon at that time. Sabi niya po dun, he said to Simon, put out, sabi niya ulit, to deep water and let the nets for a catch. But Simon hesitated. Hindi siya, sa second time around na inutusan siya ng Panginoon, hindi siya gumalaw, hindi siya nag-reply, hindi siya nag-response. Bakit? Dahil, sabi niya doon, ihuhulog ko tong net na ito. At that time, sila po ay nangisda magdamag. Okay, so maaaring, ang feeling ni Simon at that time ay tired. Okay, tired po siya dahil wala po silang nakuhang isda. Pangalawa po,
he is upset. Okay? Nabigo po sila dahil sino po dito yung mangingisda? Every time nalalaon ka or mangingisda ka, nag-e-expect ka ng maraming huli. Lalong-lalo na pag nakita mong maganda-ganda yung panahon. Di ba lumalabas po ang mga isda sa madaling araw? Tama po ba sa madilim at madaling araw? At nung time na yon, nangisda po sila, Pedro, si Peter, ng magdamag. Pangalawa, pagod sila. So makita mo yung mukha kay Peter at ng kanyang mga kaibigan na very frustrated sila dahil yung goal nila na makakuha sila ng isda, walang nakuha. And yet, sasabihin ng Panginoon sa gitna ng araw, sa gitna ng maliwanag, sa gitna ng maaaring mainit at that time, ay inuutusan si Simon Peter na ihagis ang lambat. Nag-hesitate po siya. Sabi niya sa isip niya siguro, just say for argument ulit, na, teka, nasisiraan ba itong taong to? Tanghaling tapat, ihahagis ko tong net na ito, di wala din akong makukuha. Tama po ba? Pangalawa, meron bang isda na papunta rito, ang dami nilang nakikitang tao? Siyempre, magtataguan yung mga yon. Kaya nung time na yun, nag-hesitate po si Simon Peter. Sabi niya, ano ba itong pinagagawa sa akin ng taong ito? So, meron siyang character. Tama? Meron siyang character. At minsan, ganun po tayo. Tama po ba? Ganun po tayo. Minsan nag-hesitate tayo sa Panginoon. May sinasabi ang word sa atin. Pero minsan nag-hesitate tayo. Minsan mas marunong pa tayo sa Panginoon. Tama po ba? Tama po ba? Minsan, sabi ng Panginoon, wait ka lang. Pero nainip ka. Gumawa ka ng sarili mong kapamaraanan. So dito, makita natin yung hesitation po ni Pablo. Sa buhay po natin, ganun din tayo. Amen. Marami po tayong mga pagkakataon na inuunahan natin ang Panginoon. Marami po tayong pagkakataon na pag may inutos ang Panginoon sa atin, binabaliwala natin. Tama. Bakit? Maaaring hindi, imposible ba yan? Diba? Sa gitna ng araw, sa gitna ng kainitan, magpapahagis ng lambat, tama ba yun? Parang nag-hesitate tayo. Minsan hindi pinagpapala ng Diyos ang ating mga kahilingan because of hesitation. Mas marunong pa tayo sa Diyos. Minsan, tayo ang kumakarga or nagkokontrol sa buhay natin. May sinasabi ang Panginoon, just wait anak. Ibibigay ko naman yung church building nyo. Pero minsan tayo yung humahakbang. Bakit? Dahil hindi natin ino-obey yung sinasabi ng Panginoon. Meron tayong sariling mundo. Tama po ba? Minsan sa work natin, sabi ng Panginoon, stay ka lang dyan, ipopromote naman kita. At hindi ng iyong, sabi dito, pagkabagot na doon sa trabaho, umalis ka na tuloy. Sabi ng Panginoon, wait lang, just wait. Minsan sa family natin. Yung gusto natin mangyari sa family natin na pwede natin, na gusto natin iahon sa kahirapan ang family natin, ma-feed natin ang ating mga pamilya. Pero pag sinasabi ng Panginoon, just seek me first and all shall be added unto you. Sabi ng Panginoon, binabaliwala natin yun. Anong ginagawa natin? Ay, magtrabaho ako. Pupunta ako sa abroad. Minsan napapahamak tayo. Amen. Ano pa? Sa ministry. Sabi ng Panginoon, just stay. Ay, ayoko dito sa ministry ito. Ang konti-konti nila every Sunday, hindi masaya. Walang katsikahan. Sa ministry na tinawag sa iyo ng Panginoon, ay, wala naman akong kasama sa music. Ayoko na nga, tumugtog. Napaka-boring naman sa church na ito. Pero sabi ng Panginoon, stay. Sa
sa choir, Sister Estela, mag-isa siya, di ba? Sabi ng Panginoon, tinatouch ka ng Lord, kailangan mong may ministry, kailangan mong pumunta. Lord, ayaw mo. Gusto ka ng dancer, Lord, masaya eh. Nag-hesitate tayo. Minsan meron kang a gift of preaching the Word of God. Hindi mo ina-exercise. Bakit? Kasi takot kang mapahiya. Amen po ba? Meron kang pinagagawa ng Lord sa'yo na kailangan mo sharean yung family mo, kailangan mo sharean yung kaibigan mo kasi magpapakamatay na. Nag-hesitate ka. Bakit? Lord, hindi ko alam magsalita. Lord, ayoko, baka magkamali ako. Ang dami nating resistance sa panawagan ng Panginoon. Nag-hesitate tayo. Kinakausap pa na ng Panginoon. Pero may character tayo. Amen. Kausapin mo na yung asawa mo, Lord, ayoko, baka sigawan ako. Bakit? Dahil may character. Tinawag ka na ng Panginoon, binigay niya na yung mic sa'yo, binigay niya na yung Bible sa'yo para magsalita ka, binabaliwala mo. Bakit? Dahil may hesitation tayo, may doubt tayo. Sabi ng Panginoon, babalik ako pag ang lahat ng mga tao sa mundo nakarinig na ng salita ng Diyos. Pero bakit? Ang tagal bumalik ng Panginoon kasi ikaw mismo nag-hesitate ka sa paggamit ng Lord sa buhay mo. May talent ka naman. May boses ka naman, may bibig ka naman. Bakit ayaw mong ipagamit sa Panginoon? Amen. So, huwag po tayong mag-hesitate. Huwag po natin gayahin si Simon Peter. Nag-hesitate siya. Sabi ng Panginoon, bato mo yung lambat mo. Sabi niya, ba't ko ibabato? Itanghalin ka pa. Pangalawa, ang daming tao. May makukuha ba akong isda? Amen. So, minsan, ganun tayo. At alam niyo ba, sabi niya ng verse 5, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught any fish. Because you say so, tignan mo nung pagkasabi niya yun, sabi ng Master, meron tong diin sa pagkasabi niya, Master. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng Master? Boss. Lord. Amen? Nung narinig niya sa kanyang tenga ang pagkasabi niya ng Master, bumalik lahat. Bakit ko tatanggihan ang taong ito? Master ko to eh. Boss ko to. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Even my life, siya ang may-ari. Kahit sa ikakabuhay ko, siya ang may-ari. Grabing nag-touch sa heart niya yung Master na yon. Alam niyo ba kung anong nangyari? Nag-360 degree na bumalik siya. Umikot siya. Yung doubting niya nawala. Yung hesitation niya sa Panginoon nawala. Yung kanyang agam-agam na sino ba ang taong ito nawala. Bakit? Dahil sa word na Master, dahil sa word na boss, dahil sa word na, sabi niya dito, dahil sa word na leader, na-realize niya na itong tao pa na ito, Master pala ito, pinapakinggan ko, naririnig ko ang mensahe niya, bakit ako magdadaw? 360 degree. Bumalik ang kanyang pananampalataya. And number 3, anong ginawa po doon ni Simon Peter? Sumunod. Number 3 lesson outline natin, the reward of obedience. Amen. Ano po ba na idudulot ng obedience natin sa Panginoon? Ano po ba ang naidudulot ng pagsunod natin sa Panginoon?
Sabi niya doon, ang reward doon ay nung sinunod niya ang Panginoon, na inihagis ang lambat, ano po ang nangyari? Maraming isda. Sa gitna ng araw, kasinagan ng araw, sa gitna ng maraming tao, lumabas ang maraming isda. At ano ang nangyari? Hinatak nila yung net. At sabi niya po sa kanyang mga salita, halos mapunit na ang net sa dami ng isda. Dahil sa pagsunod, obedience may kasamang pagpapala. Sabi niya rito, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they come and filled both boats so full that they began to sink. Sa dami ng isda na nahuli nila, pati ang bangka ay gusto nang lumubog sa bigat po ng karga ng mga isda. Tingnan niyo po ang power ng pag-o-obey sa Panginoon. Unang-una na pagpapala ka. Amen? Pangalawa, binibigyan ba yung mga taong nasa surroundings mo? Grabe, pinagpapala, hindi lang ikaw, kundi buong family mo ang napagpapala pag ikaw ay sumunod sa ating Panginoong Jesus. Tanong, natalo ba tayo? Hindi. Panalo tayo. Sa kabila ng pagdadaog natin sa galaw ng Diyos sa buhay natin, minsan, amen, pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon. That is the power of obedience. They signaled their partners into the other boat to come and help them. Tulungan niyo kami, ang daming huli dito. Siguro nung time na yun, sobrang saya. Siguro piyesta yun sa ilog or sa dagat man yun. Amen po ba? Sino dito yung nakapanood sa Facebook na ang mga isda ay nagkalat sa shore, sa dagat? Di ba fiesta? Grabe. Kung imagine niyo, isa kayo sa nandun, baka hindi niyo alam kung anong huhulihin niyo, tilapia ba? Bangus ba? O ano? Butanding ba? Amen. Balyena ba? Or pating ba? Ang dami. That is the power of obedience to God. May kasamang pagpapala. Hindi tayo talo pag tayo sumunod sa Panginoon. Pag tayo sumunod sa panawagan ng Panginoon, hindi tayo talo. Unang-una, dito pa lang yan, nire-reward tayo sa mundong ito. Amen. How much more sa kalangitan? Amen po ba? Grabe po yung power ng pagsunod sa Panginoon. Kahit hindi mo na alam, kahit gulong-gulong ka na, sumunod ka lang. Amen. Lord, hindi ko na maintindihan kung ano tong ginagawa ko. Tama ba tong ginagawa ko? Basta sinabi ng Panginoon, sumunod ka, huwag kang mag-hesitate. Kahit tatatlo na lang ang ipipreach mo, go ahead. Amen po ba? Kahit iilan na lang kayo, go ahead, preach the word of God. Pumunta kayo dun sa mga kaibigan nyo, i-preach mo ang salita ng Diyos. Kahit one-on-one lang yan, i-preach mo ang salita ng Diyos. Share the word of God. Amen po. Dahil ang pagsunod may kasama iyang pagpapala, hindi pagpapalo. Mas lalo kang papaluin ng Panginoon pag hindi ka sumunod. Amen po ba? Amen. Mahalaga po yung ating pagsunod sa Panginoon. Dahil paano mo mahalin ang Panginoon kung walang pagsunod? Can you love God without obedience? Or eto na lang, paano mo maipakita sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, kung mahal mo siya? Love, samahan mo nga ako. Ang dami mong ginagawa.
Hindi ko kayang isingit. Ayos! May sumigaw doon, may sumigaw. Hindi ko kayang isingit yan. Tapos sabihin mo sa kanya, mahal mo ako. Amen? Paano mo ipakita sa anak mo ang pagmamahal mo? Eh halos pagdating nila, walang makain. Ama, anong ginawa mo? Nanood ako, anak. Nako. Ama, anong ginawa mo? Ito, kakabangon ko lang, nagka-Facebook ako. Ang tanong, mahal mo ba sila? Why? Hindi mo sila pinagsisilbihan. Hindi, ang Panginoon gusto niya na may action. Hindi puro love. Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. Wow. Diba? Hindi puro ganon. Gawin mo. Mag-obey ka sa lahat ng inuutos sa'yo ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, sharean mo ng Word of God, yung nasa kulungan. Huwag kang matakot. Bakit? Kasama mo ang banal na Espiritu. Sharean mo yung mayor dyan ng salita ng Diyos. Huwag kang matakot. Huwag kong tingnan kung sino ka. Tingnan mo yung nag-utos sa'yo. Amen? Dahil bigyan ka ng Lord ng wisdom. Paano mo harapin yung inuutos ng Panginoon? Si Peter. Kung nag-withdraw si Peter sa boat, do you think kaya pinagpala siya ng Panginoon? No. Pagpapalo pa ang binigay ng Diyos sa kanya. Tama po ba? So we need to obey. Kaya kahit bulong-bulong ka na, kahit hindi mo na alam, Lord, ano ba itong pinagagawa ko? Basta sinabi ng Diyos, sumunod ka. Dahil pag sinabi ng Diyos, pagpapalain ka niya. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Okay, number 4. Sabi niya po rito, calling for disciples. So nung matapos po sila nangisda, okay? Yun yung time na kung saan kinausap sila ng Panginoon. The calling for disciple. Alam niyo po ba kung anong reaction po ni Paul dito? Ni Simon? Sabi niya doon sa verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knee and said, go away from me, Lord. Bakit? Dahil nung una nag-hesitate siya. Nag-doubt siya sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Sabi niya doon, I am a sinful man. Nag-doubt siya. Pero sa bandang huli, humingi po siya ng patawad. Bakit? Dahil nakita niya na ang Diyos na tumawag sa kanya, nag-utos sa kanya, ay Diyos na punong-puno ng kamanghaan. Amen. Sabi niya doon, for he and all his companions were astonished, na-amazed, nagulat at the catch of fish they had taken. And sabi niya sa verse 10, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Jesus said to them, don't be afraid. From now on, you will fish for a people. Ibig sabihin na ang pagsunod sa Panginoon, meron pong level up. From fisher of fish, naging fisher of man. When Jesus did was so surprising and astonishing for Peter and his friends. Sabi niya, isang hamak lang kaming mangingisda and then ngayon, isa kaming mamamalakaya ng mga tao ng salita ng Diyos. Isang mangingisda na hindi po pinapansin. Ngayon, ilalagay niyo po kami sa mga tao. Amen. Pag ikaw sumunod, iaangat ng Diyos ang pag ikaw sumunod, gagaan din ng Diyos ang lahat ng pamagal. Amen. Si Peter at ang kanyang mga kaibigan, isang hamak na mangingisda. Sino rito yung mangingisda? Sikat ka ba sa bayan mo pag ikaw mangingisda or farmers? Hindi. Walang pumapansin sa'yo. Lahat-lakaran ka nila. Pero pag ikaw sumunod sa Panginoon, matatanyag ang pangalan mo because your master is at your back.
Amen po ba? When Simon Peter saw this, he fell at his and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Dahil sa sinabi ng Panginoon, humingi po siya ng tawad. Dahil sa ipinakita niyang kamangha-mangha, na siguro at that time sabi ng Panginoon, eto ang mangyayari sa iyo pag sumunod ka sa akin. Amen. At doon, tinawag silang disciple of Christ. Mga kapatid, bigyan ko lamang kayo ng knowledge about the disciple of Christ. Isa po itong mataas na panawagan. Hindi po pipitsuging panawagan niyang sinasabi sa inyo, tinatawag kayo ng Panginoon. Isa pong mataas na ranggo yan. Bakit? Master ang tumawag sa iyo. Diyos na mga Diyos ang tumawag sa iyo. Hindi po presidente, hindi po barangay chairman, Diyos. Pag sinabing Diyos, napakataas. Walang ibang maikukumpara, walang ibang maipapantay sa Kanya. Amen. Tapos pag tinawag ka ng Diyos, naghe-hesitate ka. Pag tinawag ka ng Diyos, ang dami mo pang mga rason, kapatid. Diyos ang tumawag sa atin. Ipagmalaki mo yan. Kasi Master ang tumawag sa atin. Amen po ba? Nakita niyo po yung kalakihan ng tumawag sa atin? Nakita niyo po ba yung power ng tumawag sa atin? Walang maikukumpara sa mga presidente, sa mga dato. Amen, Diyos. Taas-taasan. Diyos na nag-create ng heaven and the earth. Diyos ng beginning and the end. Alpha and Omega ang tumawag sa atin. Amen? Maging proud tayo. Ano ka, Christian ka hindi? Nahihiya ka pa? Hindi mo alam, Master yung tumawag sa'yo? Alam niyo kung gaano kalaki ng Diyos na tumawag sa atin, magpasalamat ka. Tinawag ka niya. Magpasalamat ka. Sinet aside niya yung ating mga kasalanan. Magpasalamat ka niya. Magpasalamat ka sa Kanya from doon sa alam niyo yung baboy? Di ba ang baboy pagka iniwan mo, maghahanap yan ng putik. Pag yan lumublob sa putik, tanong, maganda ba? Cute ba yung baboy pag lumabas dun sa putik? Minsan tinataboy natin, alis! Tama! Tama po ba? Minsan, hindi natin pinapansin kasi marumi siya. Pero ang Diyos na tumawag sa'yo at sa akin, punong-puno ka man ng dumi, nakakadiri ka man sa ibang mga tao, pero sa Diyos, manghang-mangha siya sa'yo. Anong ginagawa ng Diyos? Nililinis ka niya unang-una. Ano ba ang relasyon niya sa'yo? Anak ka ba niya? No. Because we are under sin. Pero nung tinanggap mo siya, bilang Diyos at tagapagligtas mo, inayos ka niya. Yung buhay mong kalak-kalat, yung buhay mong walang direction, binigyan ka ng direction ng Panginoon. Amen, ganun po yung Diyos na tumawag sa atin. Nung nakita ito ni Peter, hindi siya nag-hesitate. Na Lord, ayaw ko munang sumama na mag-fish ng mga tao. Wala po siyang sinabi. Bakit? Dahil alam niya kung sino yung Diyos na tumawag sa kanya. Amen. Nakalagay doon sa kanyang salita, iniwan nila ang bangka at ang net. Sumunod sila sa Panginoon. Amen. Pag tinawag ka, kapatid, ang Panginoon na maglingkod ka sa Kanya. Pag tinawag ka na kumanta ka sa Kanya. Pag tinawag kang sumayaw ka. Pag tinawag ka niya sa evangelism, sumunod ka. Amen po ba? Parang wala na pong naririnig. Amen po ba? Amen.
wala nang sumagot. Nako. May hesitation pa kayo sa Diyos. Amen. Huwag kayo mag-hesitate. Kasi sabi niya ng Panginoon, pag inuna mo ako, nakita ko yung obedience mo, lahat ng nais mo, ibibigay mo. Wala pong naglingkod sa Panginoon na hindi po pinagpala ng Panginoon. Amen? So, alam niyo po, wala pong naglingkod. Tanungin niyo kay tatay. Tanungin niyo sa mga elder. Wala pong naglingkod na pinabayaan ng Diyos. Amen po ba? So, conclusion. We have already seen how Jesus raised Peter from an ordinary fisher of man to fisher of fish and to fisher of man. Why? Because there is a need. Church, may pangangailangan po ang iglesia ng Panginoon. Nangangailangan po siya ng maraming mga evangelist, maraming mga proclaimer ng salita ng Diyos. Bakit siya nag-withdraw sa dami ng tao? Kasi hindi niya yun ma-cater. Amen? Ang Panginoon po natin nangangailangan ng mga taong gamitin niya to spread the word of God. Anong kailangan natin gawin? Kailangan natin mag-obey. Amen po ba? May matinding pangangailangan. Until now, may matinding pangangailangan. Bakit? Ang tagal dumating ng Panginoon. Because hindi pa na-accomplish ang sinasabi ng kailangan na mahasikan ang mga tao, makaalam ng salvation bago siya dumating. Tapos naiinip tayo, kailan ba dumating ang Lord? Tanungin mo ngayon ang sarili mo, ginagawa mo ba ang Great Commission? Kung hindi mo ginagawa ang Great Commission, mag-antay ka. Tama po ba? Pero kung tumulong ka sa pag-share ng Word of God at mahasikan ang mga tao doon, ang mahasikan ang nasa area mo, pwede ka magreklamo, Lord, kailan ka ba darating? Pero kung wala ka namang ginagawa, just shut your mouth. Amen. Kasi minsan, naiinip na yung mga tao. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, darating siya. Kailan kaya? Yung iba, gumagawa na lang ng sariling mga date kung kailan darating ang Panginoon. Sa ganitong araw, darating na siya. Sa ganitong buwan at taon. Minsan, natatawag tuloy silang bulaan ng propeta. Bakit? Kasi minamadali nila ang pagdating ng Panginoon. Amen? Hindi po ako nagagalit. Mensahe po ito ng Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Mga kapatid, build bridges to each person na ginagawan sa'yo, pinaaabot sa'yo ng Panginoon. Huwag po kayong makontento na sa apat na sulok ng bahay niyo, inaantay niyo ang pagdating ng Panginoon. Don't wall your life. Huwag niyong i-wall yung sarili niyo na, Lord, andito na lang ako. Ihanda ko na lang ang sarili ko sa pagdating mo. Huwag po niyong i-wall ang inyong mga sarili. Huwag niyo pong i-wall ang panawagan ng Diyos sa buhay niyo. Go out and preach the Word of God. Amen. Amen. Gumawa kayo ng bridges para yung ibang mga tao makakilala sa Panginoon. Amen. Hindi mo naman masabi na yung Bible, ilagay mo sa harap ng tao, sister, tingnan mo yung Bible, tapos iwanan mo na siya. Do you think kaya malalaman niya ang laman ng Bible na ito? Magkaroon kaya siya ng buhay na walang hanggan? Hindi. Kailangan ng Diyos ng tao. Preach yourself so that many people will know salvation. Amen po ba? Gawin mo yung sarili mong tulay, kapatid. Huwag kang naka-wall sa tahanan mo. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa tahanan mo. Go out! Sabihin mo nga sa katabi mo, lumabas-labas ka rin. Sige, tapikin niya na may conviction. Lumabas-labas ka rin. Magsalita ka rin. Gumalaw-galaw ka rin. Amen? Gamitin yung bridge. Yung mga sarili niyo para makakilala ang ibang
Huwag niyo pong i-wall. Huwag niyo pong i-four corner yung sarili niyo sa tahanan niyo lamang. Amen po ba? Sabi po rito sa Matthew 28 verse 19, sabi niya, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Anong ikakatakot nyo doon? Nag-promise ang Panginoon na sasamahan kayo. Amen po ba? At sabi niya pa rito, sa John 14:15, "If you love me, you will keep my command." Ano yung command ng Diyos? Go and preach the word of God. Amen. Go out. Go, go, go. Amen po ba? At tignan nyo, pag yan, ginawa mo yan, mag-expect ka na parating na ang Panginoon. Amen. Every one of us, God calling us. Kung ikaw ngayon ay nag-hesitate dahil tinatawag ka ng Panginoon, kapatid, check your heart. Kung ngayon inuutusan ka ng Panginoon, just go. Without any hesitation, dahil ang pagsunod ay may pagpapala yan. God calling you to be to the ministry, kapatid. Bakit ka na every Sunday pumupunta? Hindi mo ba yun nare-realize? Na minamagnet ka every Sunday ng paa mo, ng puso mo na kailangan kong pumunta sa church, kailangan kong sumumpa sa church. Kahit na meron kang problema, kahit na puyat ka kagabi na hindi ka natulog, bakit minamagnet ng Diyos ang paa mo para dalhin ka at iupo ka dyan? Because God is calling you. Amen. God is calling you. May pangangailangan kasi sa iglesia. At isa ka doon sa pinupwesto ng Panginoon. Kapatid, kahit na anong resist mo dyan, isang araw, magugulat ka na lang, inuupo ka ng Panginoon kung saan ka niya tinawag. Ako, itong preaching ng Word of God, ayaw ko to. Bakit? Unang-una, takot ako magkamali. Pangalawa, mahihiyain po ako. Ayaw ko. Pero bakit nandirito ako ngayon, nag-share ng salita ng Diyos sa inyo? Bakit ganito ako kataldal na ngayon sa salita ng Diyos? Dahil winelcome ko ang calling ng Lord sa buhay. Sabi ko ng Lord, ganito pala kasarap ng maglingkod sa'yo. Sana noong bata-bata pa ako, ginawa ko na ito. Bakit? Dahil pinupwesto ka ng Lord kung saan ang panawagan niya sa iyo. Amen po ba? Tinawag ng Lord ang bawat isa sa atin upang mag-iingat. In-retain ka ng Panginoon na hanggang ngayon, sa dami ng dinaranas mong problema, sa dami ng inilusot mong buhay, na aksidente ka, binuhay ka ng Panginoon, nagkasakit ka, binuhay ka ng Panginoon. Ano yung purpose ng buhay mo, kapatid? Ano kaya ang purpose ng buhay ko? Para magpalaki lang ba ng mga anak? Mag-alaga ng asawa? No! Ang purpose natin ay ibigay ang papuri sa Panginoon. I-create us to worship God. Worship in the sense of gumalaw ka sa gusto ng Lord sa buhay mo. God called us to His kingdom. Amen? Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kung nag-hesitate ka man sa panawagan ng Diyos sa buhay mo, kausapin mo siya. Amen? Kung meron ka bang mga confusion to follow the calling of God, manalangin ka, kapatid. Amen? So, sige po, tayo po ay tumalo. Hallelujah, Jesus. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Matagal ka niyang kinakatok sa ministry. Matagal ka niyang sinasabi na puntahan mo ang kaibigan mo para share mo ang Word of God, ini-ignore mo siya. Matagal ka niya nang inaawitan, anak. Dapat magkaroon ka ng ministry.
Don't hard your heart. Huwag mong patigasin ang puso mo sa panawagan ko. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Just close your eyes and speak to God. Hallelujah, Jesus. As we worship the Lord, hallelujah. Huwag mong four corner, huwag mong i-wall ang sarili mo, kapatid. God created us in His image and likeness para may purpose yung buhay na yan. Anuhin mo man ang yaman sa mundo, anuhin mo man ang mga ari-arian sa mundo, kung wala sa iyo ang Panginoon, kung hindi mo sinusunod ang panawagan ng Diyos sa iyo na maglingkod sa Kanya. Kapatid, everything is useless. Sige, kausapin mo siya, hindi pa huli ang lahat. Hallelujah, Jesus. Let's worship the Lord. Kayo sa harap, sino yung nag-hesitate na ipagamit ang buhay niya sa Panginoon because of everything? Come on, lapit kayo po dito, kapanalangin ko po kayo. Hallelujah, Jesus. Come on. Sino yung gustong maglingkod sa Panginoon na wala namang kakayahan na maglingkuran siya? Come on. Come on. Lapit po kayo sa harapan at ipapanalangin ko kayo. Yes, hallelujah. Na gusto niyo pang ma-increase yung talent na binigay sa iyo ng Lord para magamit niya sa kanyang simbahan. Ano, lapit po kayo sa harapan at we worship God.
Father, we thank you, God. Salamat sa pinaranas ko po sa umagang ito sa amin, Panginoon. Patuloy po kami, Lord, na nagpapakumbaba sa iyo. Patuloy po namin, Lord, na dinedeklara na ikaw ang Diyos sa buhay namin. Lord God, ikaw ang Diyos sa bawat area ng aming buhay. Ikaw ang Diyos sa aming family. Ikaw ang Diyos sa aming business. Ikaw ang Diyos sa aming trabaho, Panginoon. You are Jesus over our financial, Panginoon. You are Jesus over every sickness and diseases, Panginoon. Salamat, Lord, sa panawagan mo po sa aming buhay. Ikaw po ang nag-healing sa bawat isa po sa atin. Salamat sa pribilehyo na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Hindi po kami nagkamali, Panginoon, ng sinusunod, O Diyos. Alam namin, Lord, that come to pass lahat ng mga
Diyos, kamangha-mangha Diyos, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat. Salamat sa buhay na patuloy mo kong sinusustain sa amin. Salamat sa paggabay. Salamat sa pag-guardian, sa pagmamahal mo sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin na makasunod kami sa panawagan. Dalangin namin, Lord, na ipwesto mo kami saan mo man gusto kami sa ministry mo. Ayaw namin lumayo na sa iyo, Panginoon. Ayaw namin lumayo na sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng talent, Lord, ng wisdom, how we use, Lord God, ang mga talent na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Ama, salamat po sa lahat, Panginoon. Kulang ang salitang salamat sa lahat ng pinararanas niyo sa aming mga buhay. Ama, salamat sa iyong presensya, Panginoon. At patuloy namin yan, Lord, pinasasalamatan. Tinataas, tinalakila, pinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Pagkakilan mo sa mga namin sa langit. Panginoon, thank you po sa salita mo, Panginoon, na aming narinig. Panginoon, na pinagdala mo, Panginoon, kay Pastora Loyogan. Pinapaalalanan mo lang po kami, Panginoon. Lord, na importante, Lord, yung pagsunod sa iyo, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa iyo. Pinapaalalanan mo lang kami, Panginoon. May purpose ka, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, O Lord, ay magayag ng iyong salita, Lord. Panginoon, yan po, Panginoon, Lord, ang inuutos mo sa amin. Lord, natawarin mo kami, Panginoon. Kung hindi ka namin, Lord, kami nagpapakumbaba. Kung hindi ka namin, Panginoon, nasusunod sa makautos mo sa amin, Panginoon. Marunong lang kami, Panginoon, sumunod sa iyo, Lord. Grabe ang pagpapala na ipagkaloob mo sa amin. Yan po ang sinabi mo sa amin, Panginoon. Lord, Panginoon, O God, tulungan mo kami, Panginoon, Lord, na yan ang tapak, Panginoon, Lord, na may yung boldness, Panginoon, na may sakayag namin, Panginoon, mga salita mo, Panginoon. Diyan mo kami ng kaalamang karunungan, Panginoon, na tinatatakot, Panginoon, O God. Para isagawa namin, Panginoon, Lord, ang inuutos mo sa amin, Panginoon, O God. Thank you sa iyo, Panginoon, O Lord. Thank you, Panginoon. Na nandiyan ka nagpapalala sa amin. Hindi po, Panginoon, na silbi, Lord, na pinahinig mo sa amin yan, Panginoon, O God. Kaming lahat, Panginoon, tinawag mo kami, Panginoon. Upang kami, Panginoon, may purpose ka sa buhay namin, Panginoon, O Lord. Kami isagawa namin, Panginoon, ang inuutos mo sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat. Panginoon, O God, na bagay na pinagkakaloob mo sa amin. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, na maibalik namin ito, Lord, sa iyo. Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin, paglingkod. Panginoon, maalam na paglingkod sa iyo, Panginoon, na pagsunod sa iyo. Umpis, Panginoon, na tao, Panginoon, ang aming mabinwit, Panginoon, Lord. Para madala namin, Panginoon, sa iyong kabanalan mong tahanan, Panginoon, Lord. Na hindi yung isda, Panginoon, kapagkat hindi namin dapat alalahanin, Panginoon, Lord, ang pagkain namin sa pagkatika man pumapay lahat ng pagkain namin. Panginoon, sa mga tagapaglingkod mo, ikaw nagsusupply sa amin, Panginoon. Kaya salamat sa iyo sa kabutihan mo sa amin, pagkaama mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, Panginoon, God,
Nadalangin ko po, Panginoon, yung mga Lord, yung mga nagdadalawang isip, Panginoon, Panginoon, yung natatakot, Panginoon, Lord, na hindi may share ng salita mo, Panginoon, sa kapwa namin, Panginoon, Lord. Ay, Lord, puwi mo sila, Lord, na sila, Panginoon, ay isagawa din nila ito, Panginoon, yung na nandiyan, nakarunong kami sumunod sa iyo. Kaya Lord, Panginoon, Lord, nadalangin ko rin yung mga may sakit ngayon, Panginoon. Lord, tulungan mo sila, Lord, pagpalain mo sila, Panginoon, na pagalingin ng makapangyarihan mo, Panginoon, Lord, na kamay, Panginoon, na pagalingin sila ng mga karamdaman nila, Panginoon, sa pagkakitaw naman, Lord, na tunay namin magbabangot, Panginoon, ngayong nagpagpakailan, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang pagkatiwalaan namin, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, yung mga nanlalata sa iyo, Panginoon, nalalamig, napalinili, balik mo sila sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Panginoon, Lord, ang pinadalangin ko rin, Panginoon, ang mga tithes, yung mga handog namin sa iyo, Panginoon, yung mga lag-offering, Panginoon, lugar. Pagpalain mo lahat na nagbigay, Panginoon. At, Lord, buksan mo, Panginoon, na tudurungawan mo sa iyo, sa kanamitan mo, ang mga bintana mo upang idaloy, buhos mo lahat ng magandang pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon, lugar. Palain mo sila lahat, Panginoon, lugar. At, Lord, Panginoon, ang mga handog na ito, mga kahit sila po rin na ito, Panginoon, i-bless mo, Lord. Palagoy mo ito, Panginoon, O God, na magamit ito, Panginoon, sa kaharian mo, Panginoon, O Lord. Magamit ito, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah, Jesus, at pagpalain mo ang church na ito, palagoy mo, Panginoon. Lahat ito, Panginoon, pagpalain mo sila lahat, pati ang mga family namin, Panginoon. Palain mo kami lahat, Panginoon, God, at ingatan sa aming pag-uwi na makauwi kami, Lord, ng mga ayos. Thank you, Lord, at palain mo si Pastora, Lord, na nag-attend ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.